Sir, ito may threat po ng calamity ngayon, may ito si Typhoon Ada paparating. Ano yung ating mga paghahanda sir sa atin pong, paaralan dito sa ONHS, sir? Ayan, thank you very much sa query. Actually, bago pa bumabagyo, may mga orientation tayong ginagawa sa school para handa yung mga bata. At ganoon din, pag nag-PTA meeting tayo, ini-include din natin na pagsabihan ng ating mga magulang na maghanda na kung sakaling merong mga kalamidad na darating, kung delikado lumabas ng bahay ang mga bata, even wala pang mga announcement ang Office of the Mayor or Office of the Superintendent, wag na nilang papasukin yung mga bata. Ngayon, pag yung mga nakapasok na yung mga estudyante natin, bawa na sa school na, yung precaution, tinitingnan pa rin ng mga teacher yung sistema ng panahon. Kung nakapasok na sila, inuubos namin yung half day. Pero after ng half day, pag nag-declare na si Mayor, pinapauwi na rin yung mga bata para safe sila. Kasi mahirap naman na pauwi na agad yung mga bata, hindi natin alam yung sitwasyon sa labas ng school. So sinisiguro ng ating mga kaguruan na safe po ang mga estudyante natin sa Ocampo National High School. Alright, ayun. Okay, eto sir, nagkaroon ba ng suspension sir ng klase? Ngayong meron tayong banta ng kalamidad? Opo, ngayon pong araw ay nagdeklara po ang ating puting mayor na si Mayor Alan Go na wala pong pasok ngayong araw until lifted po ang kanyang deklarasyon. So, i-announce po yun, post ng ating mga kaguruan sa social media, kaya mga estudyante natin ay safe na rin sa kanilang mga bahay. Alright, sa mga facility natin sir, sa mga classroom, ano yung mga ginawa natin para just in case may mga malakas na pag-ulan o hangin, hindi ito maapektuhan o masira, sir? Ayun, ganun nga, pag nabalitaan na natin na may paparating na bagyo, yung ating mga kaguruan ay nagpiprepare na. Actually, yung iba nating mga kaguruan, nilalagay sa plastic yung mga records nila, yung mga importanteng dokumento, nilalagay na yun sa plastic. Ang iba-ibang mga classroom nga, merong mga, yung tinatawag bang urukan na transparent. Yun, doon nila nilalagay yung mga papeles or dokumento ng mga bata, yung mga importante. So, other than that, prepare din yung, lalo na yung mga classroom natin na medyo dilapidated na, nilalagyan na nila ng harang, nilalagyan ng plywood, yung pintuan, yung bintana, para hindi na makapasok yung tubig, para hindi na mabasa yung loob ng classroom. So, magaling po ang ating mga kaguruan, palaging handa, parang Boy Scout lang. Opo, opo. Hanggang kailan sir yung suspension ng klase, Sir Neryo? Yung dito kay Bagyong Ada, nakalagay sa memorandum ng ating butihing Mayor Alan Go na until lifted po. So, naghihintay pa po ng another memorandum ang mga schools kung kailan ililift yung suspension of classes na galing sa munisipyo. Alright. Wala pa So, siyang tala kung kailan. alright. So, paano to sir, yung ano, yung mode of learning ng mga bata? Kasi suspendido yung face-to-face class. Meron ba sila sir yung parang ano, yung online class, mga ganon? Kasi para makapag-aral pa sa bahay, module, sir? Oo. Thank you again, Chair. Actually, bago pa lang bumagyo or may announcement na suspension of classes, yung ating mga advisor ay nagbibigay na ng advance ng mga manual. Ito yung mga manual na binili natin noon during the pandemic. Naka-stock yun sa mga guro, tapos dinidistribute na yun. No, every time na papasok sila, nagdi-distribute ng isa o dalawang module in preparation sa mga suspension of classes. So pag nag-suspend, automatic naka-modular class yung ating mga estudyante. Pagbalik nila, sinasubmit pa rin nila yung kanya-kanyang mga module sa teacher nila. Kaya medyo, although hindi siya talaga epektibo, sabi natin dahil sa experience, pero nakakatulong ito para ma-enhance na rin yung learnings ng mga bata. Alright. Opo, opo. So ito sir, bago tayo matapos, siguro ano na lang sir yung ating maiiwang paalala, mensahe sa mga estudyante, mga teacher, mga magulang in connection dito sa paparating na kalamidad, sir?
Okay, salamat ulit. Sa ating mga estudyante at saka kamagulangan sa Ocampo National High School, specifically sa Ocampo, sa munisipyo ng Ocampo, na kung saan yung ating mga estudyante ay nakatira, no? Lagi po tayong maghanda. Paghandaan po natin ng mga kalamidad kasi ito po ay natural na kalamidad na palaging dumarating sa ating munisipyo. So, apektado po tayong lahat. Yung sa pagpasok naman po, ulitin ko lang din po, ang instructions natin dyan during our meetings, yung mga estudyante at mga magulang, na pag delikadong lumabas ng bahay, even wala pa pong sinasabing suspension ng ating munisipyo o ng ating DepEd, po, dun sa opisina ng ating superintendent, kung sa palagay po natin na delikado lumabas ang ating mga anak, ang ating mga estudyante sa bahay, wag na muna natin papasukin. At sa eskwelahan po, sa Ocampo National High School, naiintindihan po natin ang mga ganyan sitwasyon. So, salamat po. Salamat. Maraming salamat.